kingdoms, above all thrones, above all wonders, world is ever known, above all wealth and treasures of the earth, is the great measure of your crucified, laid behind a stone, left to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. He took the fall, he thought of me above all. Tawag sa pagsamba. Bayang nabubuhay dahil sa pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay nagtipon upang sumamba. Tayo ay nagtipon upang sumamba at makilala. Upang matutunan kung paanong makikilala ang tinig ng pastol sa gitna ng kaguluhan at sa ingay sa ating buhay. Tayo ay naparito upang hanapin ang tinig ng pastol. Tayo ay nagtipon upang sumamba at makahanap ng kanlungan. Matutong magtiwala sa tinig ng ating pastol upang gabayan tayo sa kaligtasan at magbigay sa atin ang lahat ng bagay. Tayo ay naparito upang hanapin ang tinig ng pastol. Halina, tayo ay sumamba sa ating pakikinig-tinig ni Jesus, na gumagabay at nag-iingat sa atin, nagbibigay at naglalapit sa atin bilang pamayanan. Naparito tayo upang sumamba bilang pamilya ni Kristo, isang larawan ng kawan na naghahanap at sumusunod sa tinig ng pastol. Tayo po ay manalangin. Lord, marami po salamat sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. At ngayon po, Lord God, humingi kami ng gabay sa iyo, nabuksan niyo po ang aming mga puso. Ganun din po yung mga hindi pa po namin kasama dito sa face-to-face worship. Ganun din po yung mga nasa online. Open niyo po yung hearts namin at aming isipan para mapakinggan ang salitang gusto mong ibigay sa amin. Itinataas ko din po ang mga magpapaawit, ang mga kantang iaawit namin sa iyo, at ang magsasalita po, Lord God. Salita niyo lang po ang lumabas sa kanilang bibig, Lord God. Marami pong salamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po tayo, umabot tayo. Ating sambahin at purihin ang Diyos, dahil isinugod ang mananakop. Ang buhay ni ay kusang inialay, hinto ng langit sa ating
Tuloy tayo sa pagpupuri sa Diyos ngayong umaga. Maawit tayo ng mga awit ng pagpupuri at pagbabatian sa Kanya sa pangunguna ng ating praise team, Maya and Friends. Yan, Maya and Friends. Yan, good morning church. Ayan, morning. So din sa song natin, Faithfulness, sabi doon, through it all, you've been so, so good. You kept your word just like you said you would. If you believe in that phrase, samahan niyo po ako. Let's give God praise. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I faced, God, you met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Even now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Oh, Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness, your faithfulness. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't end in the evening. Lord, how great is
Amen, amen. Church, sino dito have decided to follow Jesus, no turning back? Sino? We are placing the cross before us and the world behind us. Let's sing this with confidence, knowing that He is the joy of our salvation. His hope will never fail us. And through every storm, our soul is saying, Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. In this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. If you've decided to follow Jesus, no turning back, let us make this our declaration. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for
God be the glory. Good morning, Elite Po Church. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong puso kong iingatan at susundin ng lubos. Mula sa mga awit 119:33-34. Mula po sa Bagong Tipan, basahin po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 19-25. Sa English ko po siya babasahin. It was the costly sacrifice of Christ, who was like a lamb without defect or flaw. He had been chosen by God before the creation of the world and was revealed in these last days for your sake. Through him you believe in God, who raised him from death and gave him glory, and so your faith and hope are fixed on God. Now that by your obedience to the truth you have purified yourselves and have come to have a sincere love for other believers, love one another earnestly with all your heart. For through the living and eternal Word of God, you have been born again as the children of a parent who is immortal, not mortal. As the scripture says, all human beings are like grass, and all their glory is like wildflowers. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord remains forever. This word is the good news that was proclaimed to you. Tayo po'y tumayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 10, 1 hanggang 10. Pakatandaan ninyo ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga buhay
na salita ngayong umaga. Amen. O kay ganda ng salitang mula sa Diyos. O kay inang ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin natin sa mga kahilingan at concerns ng ating iglesia at maging ng ating bayan. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami sa iyo ngayong umaga, O Diyos. Salamat po sa panahon at pagkakataon na pinagkakatiwala po ninyo sa aming mabuhay sa bawat araw. Nawa ang pamumuhay namin ay laging laan sa pagtatalaga, pagsunod sa iyong kalooban. Sapagkat ikaw ang aming gantimpala, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang aming buhay sa araw-araw. Salamat sa pagsasama-sama ng iglesia ngayong umaga, narito man sa kalagitnaan ito, yung mga nasa online worship. Buksan mo kami sa liwanag, katotohanan, buhay ng iyong mga salita na manahan ka sa amin at maranasan namin ang mga salita mo ay nagbibigay ng buhay. Hindi lamang ng buhay ngayon, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Patuloy namin itinataas sa iyo ang mga kapatid namin sa gitna pa rin ng kalagayang at karamdamang pisikal, O Diyos. Patuloy na kagalingan kay Nori Villanueva, kay Alvin Panganiban, kay na Mother Linda at Ernie Leongson sa hamon ng pinagdadaan ng karamdaman. Matagal nga po, pero ikaw pa rin ang nagsusustina sa lahat ng pangailangan ng mga kapatid. Ganon din ang patuloy na kagalingan din ni Fiscal Glo, Ate Raquel, Pastor Harvey. Salamat, Pastor Alma, Pastor Sembrano, pangangalaga sa kanila, sa sambahayan din ni Mrs. Dungalen, Ate Femi, dito sa conference site. Tumutugon kayo sa iba't ibang mga pangailangan nila sa araw-araw. Salamat sa mga daluyan ng pagpapala sa kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang iglesia, at ang mga taong hindi nila kilala, Panginoon, na nagpapaabot ng pagtulong, ng pagmamahal, ng malasakit. Panginoon, dalangin din namin si Nanay Vivian, ina ni Deaconess Fatima, naranas ng stroke. Merong clot sa kanyang, may blood clot, Panginoon, sa kanyang brain. Dalangin namin ang mabisang paraan ng mga medisinang ibinibigay sa kanya upang maglaho na ang clot na yun at dumaloy na magandang dugo. Kalakasan sa buhay ni Sherry Gondra Salazar makatapos na dumaan sa operation dahil sa aneurysm. Ganon din si John Valera na papagaling sa operasyong ito. Dalangin namin din ang recovery ni Jerome Mercado mula sa isang gallbladder stone operation. Salamat po sa mga provisions po ninyo sa panahon ng magastos na gamutan ito.
Panginoon, dalangin namin si Jenny Ordinario, ang asawa ni kapatid na Dennis Ordinario. Mahimala kayo ng pagpapagaling sa kanyang karamdaman, sa kanyang cancer, O Diyos. Salamat sa kalakasan ng kanyang loob, ng kanyang pananampalataya sa gitna ng pinagdadaanan ito. Salamat din sa tugon ng panalangin na hanap buhay para kay Dennis Amido na magsisimula na bukas. Ikaloob nyo ang hanap buhay na ito para sa kanya. Sa tagumpay din ng operation kay Samuel na po ni Letlet. Salamat po sa matagumpay na operasyon. Sa kanyang pag-ihi, Panginoon, mayroong malaking problema. Ngunit ngayon ay nakakaranas na ng ginhawa ang batang ito. Purihin ka, Panginoon, sa mga tugon, sa mga dalangin namin ito, at sa magpapatuloy pang pagkalinga, pagpapalakas ninyo sa kanilang lahat. Pinupuri namin kayo sa maraming kaparaan na tumutugon kayo sa pangailangan ng mga kapatid sa panahong ito na umaharap ang lahat sa hamon ng buhay, Panginoon, sa mga tumataas na bilihin, halaga ng bilihin at presyo ng langis na naka-epekto sa maraming mga pangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa, O Diyos. Kaya nga't patuloy kaming humihingi ng iyong awat habag na kausapin po ninyo ang mga pinunong mayroong kakayahang magpasya para sa pagtatapos ng digmaang ito. At hanapin ang paraan ng pagkakasundo, ng mapayapang pagbibigay solusyon sa anumang mga hidwaan at labanan, hindi lamang ng kanilang mga puwersang militar, O Diyos, kundi isang tabi na ito at hayaan na ang malasakit, ang pakikisa, ang pakikiramay, pagtulong sa mga mamamayang naghihirap sa mga panahong tulad ngayon, Panginoon. In times like this, O Diyos, salamat at hindi ka malayo, hindi ka nabibingi sa mga panalangin ng iyong mga anak na nagpapakumbaba, lumalakad sa kalooban at katwiran mo, naghahanap ng iyong mukha sa araw-araw, nakikinig sa iyong tinig at sumusunod sa lahat ng iyong mga salita. Dalangin namin ang kabuuan ng United Methodist Church sa mga ministeryong isinasagawa sa buong mundo ng pagtulong, ng pagpapalakas sa mga nangihina at nawawalan ng pag-asa, sa mga tinatalo ng depression, ng anxiety, O Diyos, sa mga humaharap sa hamon pa rin ng kalagayang ekonomiya. Dalangin namin ang maliwanag at relevant na ministeryo ng iglesyang umaabot sa mga unchurch o sa mga tumalikod na sa pananampalataya, sa mga hindi pinapansin at hindi binibigyan ng halaga. Salamat po. Buhayin mo sa aming mga puso ang diwa ng pakikipag-isa, pakikipagkapatiran, pakikiramay, at kasama kaming nagdadala ng mga pasanin ng isa't isa. At madama namin na ang pagtugon ay tugon ng pag-ibig mo para sa aming lahat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Palain niyo kami at kami maging pagpapala sa maraming
mabuhay sa aming panahon hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa araw na ito at sa umagang ito dahil binigyan ako ng pagkakataon na ibahagi ang aking naging buhay at magiging buhay sa ating nag-iisang Diyos. Ako po ay si Irene Grace Litana Reyes. Ako po ay anak nila Reverend Pastor Ruben M. Litana at Dalisay Litana. Muli ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa opportunity na makapagbahagi ng aking testimony. Ako po ay lumaki sa isang tahanan na manggagawa, isang masaya na tahanan, punong-puno ng pagmamahalan, punong-puno ng biruan, na kahit na marami kaming magkakapatid, kami po ay 7. Pero yung aming bunso ay maagang kinuha. 11 months pa lang siya ay nawala na. Dahil ang aking tatay ay isang pastor, lumipat-lipat kami ng lugar. Lumaki po ako na natutunan ang simpleng pamumuhay, kung anong meron, ipinagpapasalamat. 7 magkakapatid po kami at ako ang pangatlo. Kaya kung ano ang pinaglumaan ng ate ko, natural na pupunta sa akin. Pero, pag may mga okasyon, nakakabili naman po. Binibigyan naman po ng aming mga magulang. Pero hindi po ito naging issue sa amin bilang magkakapatid, kundi naging bahagi ng pagiging contented sa buhay. Bata pa lang po kami, namulat na kami sa sabay-sabay na family devotion, lalo na tuwing Sabado at Linggo, 4:00 ng umaga. Dahil walang pasok, kami ay magdi-devotion sabay-sabay. Inaantok ka man o hindi, bumangon ka. Dahil ang daddy, mami, maya't maya, kakatukin ka. So, yun ang naging buhay namin. Doon ko po nakita ang kahalagahan ng buo, nagdadasal na pamilya. At nagpapasalamat sa lahat ng bagay na dumarating sa aming pamilya. Pero habang ako ay nagdadalaga, dumating ako sa point na nakaramdam ako ng pagkabagot. Bored ako. Parang naging routine na lang ang lahat para sa akin. Sa iba't ibang lugar na napupuntahan namin, naramdaman ko rin ang pressure, lalo na sa expectations ng mga tao bilang anak ng pastor. Simula bata pa ako, kasama na ako ng nanay ko sa pagtuturo sa mga extension classes, DVCS, sa mga lugar na malalayo na kailangan naming abutin. Magta-travel kami ng 2 to 3 hours, dala-dala ang mga materyales. Andun ang ina ko, kasama ko siya. Ako lagi ang kanyang kanang kamay. Dahil after nun, alam ko, bibigyan ako ng merienda. Ganon. Pero masaya ako. Siguro mga 7 years old ako noon hanggang ako'y lumaki. Lumaki nga ba? Yan. Minsan, pakiramdam ko wala akong choice, kundi sumama. Dahil baka may masabi ang ibang tao, lalo na sa aming mga nadidistinuhan na iba't ibang lugar. Sabi nga nila, kapag anak ka daw ng pastor, para kang nasa isang aquarium. Diba po? Lahat ng anggulo, lahat ng side, kita ka. The way you dress, the way you speak, pati ang pagpili mo sa kaibigan mo, naku po. Ang unang kakausapin, ang magulang namin, bago kami. Kami ang kakausapin ng magulang namin. Pero sila, kinakausap ng mga members. Hindi pa namin maintindihan yon.
kasi kami ay mga bata pa. So kami ay napagsasabihan sa aming kilos, gawa. Doon po nagsimula ang tanong sa puso ko. Ito ba ang buhay ng may Kristo na kahit bata kami, lumaki kami sa isang tahanan na namulat kami sa kahalagahan ng may Kristo sa buhay? Ngunit bakit hindi ko maramdaman ang tunay na kasiyahan habang ako'y lumalaki? Hindi naman totally hindi masaya, kundi mababaw, shallow. Hindi joy, kundi happiness lang. Sumunod pa rin naman po ako sa aking mga magulang. Pag sinabi nilang, lalo na nung nadistino ang daddy dito sa Taytay, sa dulo kami nakatira. Ika-conference kami magkakapatid. Sasabihin niya, Irene, sabayan ka. Jo, dito ka sa dulo. Dapat lahat makita kayo na nakikibahagi sa gawain ng simbahan, lalong-lalo na pag-araw ng linggo. Walang lalabas, walang magdi-date, kahit teenager ka pa or what. Doon ka sa fellowship, sa kung anong pa mang gawain sa simbahan. Okay. Kahit ganon, sumusunod pa rin kami sa aming mga magulang. Patuloy pa rin kaming sumusunod. Hanggang sa dumating po ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nagkaroon po ako ng isang panaginip. At malinaw kong narinig ang isang boses na nagsasabing, Irene, nasa ilalim ka ng aking kapangyarihan. Nagising po ako na umiiyak, takot na takot. Pero hindi ko po iyon agad sinabi sa aking mga magulang. At may isa pa pong nangyari. Isang araw, kami po mag-anak ay pumunta sa isang event na kung saan kami ay dumating ng madaling araw na. Ako ay natulog pagdating sa amin ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ako'y tulog. Walang kain, agahan, tanghalian. Tulog ako. Ngunit ako'y nagising sa isang katok ng aking daddy. Irene, alas 4 na, hindi ka pa nag-aagahan, hindi ka pa nagtatanghalian. Sa takot ko, ako'y mabilis na bumangon. Pero nagtataka ako. Sa pagbangon kong iyon, kakaiba. Kung bakit ba ang aking paa ay nasa tapat ng doorknob ng aming kwarto, pinto. Kakaiba yun ah. Nung makita ko ang aking katawan, natutulog doon sa bed. Aba, ako ba'y patay na? Ako'y napanatan sa sarili ko na may konting takot sa puso ko. Anong nangyari sa akin? Pero andun pa rin yung pag-iisip ko na gusto kong bumalik doon sa katawan ko na natutulog. Ang nangyari po sa akin ay astral projection. Yung sa iba, hindi sila naniniwala. Pero sobrang pagod ang katawan ko, ang isipan ko, kaya siguro nangyari sa akin yon. Sa kabila nun, inisip ko pa rin bumalik, Lord, kung may plano ka pa sa akin, ibalik mo ko doon sa aking katawan. Kung anong gusto mo pa para sa buhay ko, gamitin mo ko. Sa awa ng Diyos, ako'y nakabalik sa aking katawan. At iyon ay sinabi ko sa aking daddy. At that moment, we prayed together. Para kaming conference, kami lang dalawa, door to door, closed door pala, ang aming pag-uusap. At doon ko isinuko ang buhay ko. Sa tagal ko nang lumaki sa church, sa gawain, doon ko palang sinuko ang buhay ko sa Panginoon bilang pagtanggap sa Kanya, Diyos ng aking buhay. Yun po ay naganap noong April 16. Tinanggap ko ang Panginoon bilang aking personal na tagapagligtas. Yan. Mula noon, nawala ang takot ko.
Kahit nakamatayan o anumang pagsubok, ako'y pa rin ay nakaranas ng ganoon at naging mas matindi ang aking karanasan. Ngunit, sabi kasi sa atin sa Ephesians 6:12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Kaya dapat po, meron kang Diyos sa buhay na kahit kailan, hawak-hawak mo ang kanyang mga salita, ang katotohanan na ikaw ay kanya nang niligtas at doon ka po manalig sa ganong pananampalataya. Kahit na kamatayan o ang pagsubok man, sa tingin ko, at alam ko, ito ay ating mapagtatagumpayan na. Napatunayan ko na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya nais ko pong magpatuloy na gamitin ng Panginoon sa anumang paraan ng kanyang nais. At ako'y nagpapasalamat po, una sa Diyos, sa aking mga magulang, pamilya, kaibigan, malalim na pagkaunawa sa buhay na kasama ang Panginoon. Sa iglesyang ito, nakasabay sa paghubog sa akin sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating nag-iisang Diyos. Patuloy po ako maglilingkod, hayag man o hindi, basta para sa Kanya. Ang lahat ng papuri ay para sa ating nag-iisang Diyos. Amen.
Salamat sa awit at sa mga awit na inihatid sa atin ngayong umaga. Nais kong magmensahe sa sermon title na Ugnayang Pastol at Tupa. Mula sa John 10, 1 to 10. Dahil ang bigyan natin ng diin ngayon ay 1 to 6, siguro I plan na sundan ang mensaheng ito sa susunod na linggo to cover 7 to 10. Yung verses 1 to 6 ay pinakilala sa atin ni Juan na isang talinghaga. It's a parable. At siguro marami na tayong mga pag-aaral sa mga parable. Ang talinghaga ayon sa isang dictionary of the Bible ay isang salitang isinalin sa Hebreo na ang literal na kahulugan ay setting or placing beside. Ito ay pagtatabi, no? Itinatabi o pinagsasama. Ang mga kwento talinghaga ay tumutukoy sa isang maikling kwento na nagtuturo ng katotohanang spiritual. Sabi nga sa isang pakahulugan dito, it's a earthly story with a heavenly message. Isang kwentong panlupa pero merong makalangit na mensahe. So marami sa mga parables ni Jesus ay yung mga karaniwang bagay at pangyayari sa kanyang panahon tulad ng pastol, tulad ng isang pastol. Sinabi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa pastol sa mga taong reading the context ay makikita natin sa chapter 9. Sinabi niya ang talinghagang ito sa mga taong nakakita sa kanilang kapitbahay na dating bulag, ngunit nakakita. It's in chapter 9. Hindi ko makalimutan, I think nag-sermon na rin yata ako sa chapter 9, yung pangyayari ng isang bulag na nakakita. Hindi ko na siya binalikan pa. At doon sa kwento na yon ay nagtatalo-talo ang mga tao na nakakita sa kanilang kapitbahay na alam nila dating bulag, pero ngayon ay nakakita na. Hindi nila alam kung siya yon o kamukha lang. Meron palang mga magkakamukha na noon, siguro meron din ngayon, marami din ngayon. Hanggang sa tuwirang sinabi na nung bulag na, ako nga po yun. I am that man na dating bulag na ngayon ay nakakita na. Tinanong nila kung paanong nakakita siya. At syempre, kwento niya yon na mayroong isang lalaki, hindi niya kilalang si Jesus yon, na nagpakilala eventually sa kanya na anak ng Diyos, ay gumawa o dumura sa lupa, gumawa ng putik. Hindi niya pa nakita yun, siguro naramdaman niya lang na putik yung pinapahid sa kanyang mata at sinabi sa kanyang pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghugas ka, maghilamos ka. At ganun nga ang ginawa niya, pumunta siya roon at pagkatapos sa kanyang pagbabalik ay nakakita na siya. Pero hindi natapos ang kwento doon kasi yung mga taong kapitbahay niya ay dinala ang kwento, ang usaping ito sa mga Pariseyo na sinasabi nila na yung taong nagpagaling sa kanya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Siyempre dahil mga teachers of the law, ang mga taong ito, they obey the Sabbath law. Hindi pwede magtrabaho sa araw ng Sabat. At yung taong nagpagaling sa kanya sa araw ng Sabat ay he does not obey the Sabbath law. So, he does not come from God. Hindi siya mula sa Diyos sapagkat hindi niya ipinapangiling ang araw ng Sabat. Sa kabila noon, sabi nga nung lalaking ito na dating bulag, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Pero nagpagaling siya. Alam naman natin na walang taong makasalanan na makapagpapagaling ng isang taong pinanganak na bulag. Mayroong sampalataya ang lalaking ito. Kaya eventually, ang lalaking bulag
ay nakakita at nanalig. Pero yung mga nakakakita, yung hindi bulag, at sinasabi nilang nakakakita sila, ay nananatiling bulag spiritually. Ginamit ni Jesus ang taligahagang ito upang sabihin sa kanila kung anong ugnayan o relasyon mayroon dapat ang mga taong nananampalataya kay Jesus. Ito ay gaya ng relasyon ng pastol sa kanyang mga tupa. Ganun dapat daw po yung relasyon natin sa Panginoon. Well, siyempre, patuloy na bumabasa tayo ng mga komentaryo. At isa sa mga lagi kong ginagamit yung komentaryo ni William Barclay, as we all know. Sinabi niya na nawala ng ibang larawan ni Jesus na minahal ng mas higit kaysa pagiging mabuting pastol. He was pictured as the good shepherd. Ang larawang ito ay nakahabi, woven sa kanilang wika at sa kanilang imagery o imahe na mababasa natin sa Bible. Napakaraming larawan po doon ng shepherd, hindi lamang sa bagong tipan, sa lumang tipan. Alam na natin yung iba, siguro mamaya babanggitin natin. At hindi maaring maging iba dahil ito ay bahagi na ng kanilang buhay. Yung mga pastol at ang kanyang kawan. Sinulat ni William Barclay doon sa kanyang commentary, sabi niya, his life, yung shepherd, his life was very hard. And I quote, his life was very hard. No flock ever grazed without a shepherd. Walang pinapastulan ng walang pastol. Kaya nga pinapastulan merong pastol. And he was never off duty. There being little grass, kokonti lamang ang damo, the sheep were bound to wander, maligaw. And since there were no protecting walls, walang mga dingding, haligi na mag-iingat sa kanila. The sheep had constantly to be watched, laging nasa mga watchful eyes ng isang pastol. On either side of the narrow plateau, isa daw mataas na kapatagan ang Judean region na yon. At ito ay suddenly ay biglang pababa. Sabi doon, deep, sharply down to the craggy deserts. Sa isang mabangis na disyerto, pwedeng mahulog ang mga tupa. And the sheep were always liable to stray away and get lost. Pwede silang mawala, maligaw. The shepherd's task was not only constant, but dangerous. Hindi lamang ito paulit-ulit, parang monotonous na siguro, paulit-ulit, pero mapanganib. Siguro hindi nawawala yung danger, In addition, he had to guard the flock against wild animals, especially against wolves, and there were always thieves and robbers ready to steal the sheep. Alala ko yung kwento ni David dito, di ba, shepherd boy? Kung paano niyang pinagtatanggol ang mga tupa laban sa mga oso, using his bare hands at siguro meron siyang gamit. Ganoon kahirap ang trabaho ng isang pastol. Incidentally, malapit sa atin to dahil especially sa mga pastor na kasama natin dito. Dahil ang Latin word for shepherd ay pastor. Kaya tayo binigyan ng title na pastor, pastol. Ewan ko lang sa Germany kung anong tawag nila. Siguro German shepherd. Shepherd yun. Joke lang yun. Baka ipagkalat yun,
Sa Pilipinas kaya, anong mga pastor? Huwag namang aspin. Associate. Associate. Isang mga talata na ginamit ang pastol sa Lumang Tipan ay ginamit na ito para kay David na isang pastol. Alam naman, coincidentally, ito ay ginamit sa kanya na isa siyang, literally, isang shepherd boy. Sabi sa 1 Chronicles 11:1-3, nung nagpunta na yung mga taga-Hebron, sabi ron, ang buong sambayanan ng Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Sabi nila, kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Nang panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban at ibinabalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito. Parang they are reminding David's call. Sinabi ni Yahweh sa iyo ang ganito. Ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Prophesy, somehow, naalala nila ang mga salitang ito. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Lahat ng pinuno ng Israel ay pumunta sa Hebron at sa harapan ni Yahweh ay gumawa si David ng kasunduan sa kanila. Nagkaroon ng covenant. At yung araw na yon ay binuhusan ng langis si David at itinanghal na hari ng Israel. He was anointed with oil as the King of Israel. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Si Samuel pala ang nagsabi noon. Noong ang bayang Israel ay dinaig ng kahirapan, ng kalamidad, they also prayed to God as their shepherd. Si David, isang pinuno, ay pastol. Ang Diyos ng kanilang kinikilala ay isang pastol din. Di ba sabi ni David, the Lord is my shepherd. Meron isang prayer sa Psalm verse 80, na ang sabi doon, chapter 80 rather, verse 1 and 2, sabi doon, pastol ng Israel, ikaw ang nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kerubin at kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig ay ipadama sa angka ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Sa panahon ng kanilang hirap na pinagdadaanan, tumawag sila kay Yahweh na kanilang pastol, na sila ay tulungan, na sila ay iligtas, na sila ay tubusin. Siguro ganoon din tayo, no? Although we do not address God as shepherd anymore, marahil. Pero yun ay title din ng Diyos. Katunayan, sabi ni Charles Jefferson, before men dared to think of God as their father, they called Him their shepherd. Bago inisip daw po ng tao na ang Diyos ay ama nila, tinawag na nila itong pastol. Nauna pa yung pagiging pastol ng Diyos bago ito naging ama para sa kanila. Divine shepherdhood, sabi ni Charles Jefferson, divine shepherdhood was one of the steps in the shining stairway up which the world climbed. Yung divine shepherdhood, yung pagiging pastol ng Diyos ay mga tawag natin dito, mga hagdan, paakyat, hanggang sa dumating sa kanila yung idea of divine fatherhood. So, naging kasangkapan siya para makilala nila ang Diyos na ama o ina, magulang para sa kanila. Pero ang gusto kong bigyan ng diin siyempre ngayon, yung ano bang mga katangian ng ugnayang pastol at tupa?
Meron lamang akong dalawang bagay na nakita dito. Mula verses 3 and 4, mababasa nga natin ito, mga salitang ito. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Parang may kinalaman to doon sa Sunday school lesson kanina, no? Bakit daw ang Diyos ay hindi na nagsasalita sa atin katulad sa pagsasalita niya sa lumang tipan, no? Pero ang sabi dito, kilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At kilala ko rin ang aking mga tupa. I know my sheep. My sheep knows my voice. Kilala nila ang aking tinig. At hindi sila susunod sa iba. Tatakbo sila palayo. Sa Palestina daw, madalas ang mga tupa ay kasama ng pastol sa ilang taon ng pag-aalaga sa kanila. So, mahabang panahon siguro yon. So, talagang merong tawag dito, may bonding na siguro, oo. May malapit na naugnayan. At binibigyan niya na ito ng mga pangalan through the years. Parang yung mga house pets natin, ano? Tulad ni Miss Mas. Na kinakausap nila si Miss Mas eh. Ano ba yung dialogue ni Fiscal na Miss Mas, bang! Ano ba yun? At babagsak ang ulo ni Miss Mas na gano'n. Pag sinabing bang, tama ba ako? Ewan ko kung sila lang siguro nagkakaintindihan nun. Baka pag ipagawa ko yun, hindi gawin ni Miss Mas eh. Yung isang aso namin, na-discover namin, every time na kakargahin namin siya at sasabihin ko, pray, pray. Gaganon yung paa niya at magdidikit. Yung sa harapan, magdidikit para nagpe-pray, ano? Kaya yun ang number 1 lesson namin pag hawak ko yun eh. O, pray, Bailey, pray. Kataas niyang gano'n tapos pagdidikitin niya yung kamay niya. Pero siyempre iba yung lingwahe ng mga pastol sa kanilang mga tupa, no? Sabi ni H.B. Morton, nakikipag-usap sa pamagitan ng malakas, paulit-ulit na tono, sing-song voice, word language, na sila lang ang nagkakaintindihan, yung pastol at ang kanyang mga tupa. Kinakausap niyo ba yung mga pets ninyo, whether ibon yan o isda yan? Alam ko iba rito, kinakausap pati halaman eh, no? O binibigyan ng pangalan. Yung mga halaman, meron ba kilalang gano'n? Ako merong kilala, hindi ko sasabihin sa inyo kung sino yun. May mga pangalan yung halaman. Kasi buhay eh. May buhay eh, no? Siguro kaya gano'n ang treatment natin kahit sa mga hayop at halaman. They have life. And we connect with them. Because they have life. Meron silang buhay. Nakikilala ni Jesus ang kanyang mga tupa at alam niya ang kanilang mga pangalan. He knows us by name. Paano ako? Ang dami kong kapangalan. 1,000 yata kaming Noel Legaspi. Hindi naman, no? Noel Legaspi po, ah. Ang daming Noel Legaspi sa Pilipinas. Of course, alam ng Diyos kung sino ako. At kilala tayo ng Panginoon, alam niya ang mga pangalan natin, alam niya ang mga lihim natin sa buhay, alam niya ang mga kasalanan natin, nakaraan natin, sabi nga ni Teacher Irene. I can relate with Ate Irene kasi ako ay PK din eh. Kaya nung nagte-testimony siya, parang nakikita ko yung sarili ko sa kalagayan niya, no? At no mga iba pang mga anak ng pastor tulad ko. Alam niya ang ating kahinaan, pero alam niya rin yung lakas natin at kakayahan, no? He sees the potentials and the possibilities in us.
Nakikita niyang lahat ng ito kapag tayo tumugon sa paraan at panahon na kanyang itinakda para sa atin. Gagawin niya naman yung angkop. At sakto, sabi nga ng mga kabataan, sakto lang. Sakto, fit na makapaglalapit sa atin sa Kanya. He draws us closer and closer to Him. Sabi nga ng isang kasabihan, up close and personal. Malapit at personal, winning intimate, matalik, malapit na kaibigan, na pagsasabihan ng lahat ng tungkol sa iyo. Siguro hindi mo na isasabi sa iba, pero sa Kanya nasasabi mo. Di ba po? Hindi mo nasasabi kanino man. Kahit siguro sa asawa mo, minsan meron kang hindi sinasabi. Sa nakaraan mo, sa nakaraan ko. Pero lahat ng ito sinasabi natin sa Kanya. At napagsasabihan niya tayo, kinakausap niya tayo. Pangalawa, asan na ba yung una natin? Tapos na yun, no? Pangalawa, nangungunang pastol sa mga ayun, yung nakilala ng pastol ang kanyang mga tupa at siya'y kilala ng mga ito. Pangalawa, nangungunang pastol sa mga tupa at sila ay sumusunod. So, hindi lamang ugnayan, relationship. Pero obedience, yung may pagsunod sa kanyang pangunguna. He leadeth me, sabi nung awit ng choir kanina. Ito ang katiyakan ng mga tupa. This is the assurance that God will lead us. Where He calls us, He leads us. Kung saan niya tayo tinawag, pinapatnubayan niya tayo. Nakilala ng mga tupa kung gaano katiyaga ang pastol. Kahandang mangalaga sa kanila kahit na tayo ay mga pasaway. Marami ng beses na tayo tinawag, lumapit, lumayo, naligaw, nawala. Sumusubok pa na ibang gabay. Parang dinadagdagan pa natin, baka kulang pa siya. Buti na lang pinaalala sa atin nung awit kanina, Christ is enough for me. Christ is my reward. All of my devotion is in Him. Lahat ng aking pagtatalaga ay sa Kanya lamang. Wala nang ibang pagtatalagahan at pagtitiwalaan ng aking buhay. Sa Kanya lamang ako hihingi ng gabay. Sa maraming pagkakataon, hindi natin nakikita ang katapusan at kahihinatnan ng kasalukuyang paglalakbay natin sa buhay. Di ba? We do not see the end. Wala naman nakakakita ng katapusan ng kanyang buhay para paghandaan yon. But God sees the beginning to end. Sabi, He's the Alpha and the Omega. Ang nakikita lang natin kadalasan is one step at a time. Isang hakbang sa isang pagkakataon na binigay ng Diyos. But we do not see the entire path. Yung talagang lakbayin, hindi natin nakikita. Pero salamat at ipinapakita niya sa atin isang hakbang sa isang pagkakataon. Malinaw. Pero ang mga kasunod na hakbang hindi na natin alam. Kailangan nating maghintay. But there's always good in waiting. Laging mayroong mabuti sa paghihintay. At ang paghihintay ay isang ekspresyon ng pagtitiwala. Sabi nga ng isang tao, I have began to thank the Lord that all my prayers were not answered. Nagsimula na raw siyang magpasalamat na lahat ng kanyang panalangin ay hindi sinagot. Yung iba sinagot, pero hindi lahat. Come to think of it, kung meron kayong mga panalangin at sinagot, ano kaya ang nangyari?
Napabuti kaya tayo? But the promise of Romans 8:28, ang sabi, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, called according to His purpose. Love and obey. Sama na natin yon. Obedience because of love. May nagsabi ng ganito, though by the path he leadeth but one step, I may see. Bagamat sa lakbahing ito ay nangunguna siya, pero isa lamang ang hakbang ang nakikita kong gagawin. But one step, I may see. Pero sa pagkita ng isang hakbang na yon, sabi niya, his eye is on the sparrow. And I know He watches me. Di ba kanta yun, ano? His eye is on the sparrow and I know He watches me. Siya ay nakatingin sa akin sa aking paglalakbay at paggawa ng isang hakbang. Ang ating pastol na nangunguna ay siya ring ating tagapagligtas. Yes, He is our shepherd and He is also our Savior. Na sa gitna ng anumang panganib, sa gitna ng anumang pagsubok, tulad sa ating panahon, lagi tayong may karamay. No? Hindi nag-iisa, sabi nga. Hindi iniiwang mag-isa. Laging may karamay, tagumpay, o kabiguan. I'm not saying wala nang kabiguan, but even in failures, He is with us. Kasama natin siya sa anumang pagdadaanan sa buhay na ito. Nawa ang pagiging pastol ng Panginoon at tayong mga tupa ay umakay sa atin sa buhay na nais niyang patunguhan natin. Hindi lamang sa kabilang buhay. We are not only saved to live in the next life, we are saved to live our lives today para mabuhay tayo sa buhay natin ngayon na nais ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Let's pray. Dakilang Diyos, kami lumalapit sa inyo na mapagpakumbabang puso, punong-puno ng pasalamat sa grace na pinibigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong walang sawang paggabay at sa mga pintuan na pagkakataon na patuloy niyong binubuksan para sa amin. And alam po namin na lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Ngayon, Lord, tanggapin niyo po ang aming pagbabalik ng mga pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, maraming pong salamat dahil hindi niyo kami pinagpabayaan. Tanggapin niyo po itong mga inaalay namin sa iyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.
praise the living God. Joyfully sing to our Savior. Hallelujah, give thanks to the risen Lord. Hallelujah, give praise to His name. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy blessed feed us. Blessed Jesus, thou hast Lord. Blessed Jesus, hear, oh, hear us when we pray. Kung nais niyo pong lumuhod sa harapan, kayo ay makakaupo. At nais niyo magpasalamat, magtalaga ng inyong sarili sa Panginoon ngayong umaga. Pasalamatan siya sa kanyang mga ginagawa at gagawin. Meron ba yung mga kahilingan? Idulog natin sama-sama sa Kanya. Ikaw nga ang aming pastol, Panginoon. At dahil sa iyo, hindi kami magkukulang. Kaya mo pagkaloob ang lahat ng aming mga pangailangan. Sa gitna man ng kakulangan, ikaw ang kasapatan. Sa kahinaan, ikaw ang kalakasan. Sa karamdaman, ikaw ang kagalingan. Sa mga alalahanin at pasanin, ikaw ang aming kapanatagan, kapayapaan. Salamat po, Panginoon, na akay mo kami sa tahimik na batisan, sa mainam na pastulan, at lagi mo kaming ipinagtatanggol. At kahit lumakad na sa liliman ng kamatayan, walang katatakutan. Sabi nga ng patotoo, dahil kasama ka. Salamat po. Salamat sa mga buhay at kaarawan na dumating sa mga kapatid, kay Rex Daniel Villanueva, sa pagsasama ng dalawang buhay, kay Jude at Melanie Ferreira, at sa mga buhay na narito, O Diyos, na pinagaling mo, sinamahan ninyo sa maging mga binuksan niyong opportunity at ministry para sa kanila, at hindi lamang para sa kanila, para sa iyong iglesia, O Diyos, upang ang marami ay makatanggap ng pagliligtas, ng paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay, at ng pagsasama-sama ng kalipunan ng mga mananampalataya. Saan man sila naroon, Panginoon. Salamat po sa mga opportunities na ito na binubuksan mo, ministry opportunities sa mga kapatid namin, sa mga nagsasagawa ng ministeryo, ng iglesia, nagtuturo, nangangaral, nagpapayo, namamahala, nagkakaloob ng kanilang mga
tinatangkilik, kakayahan sa buhay upang makibahagi sa ministeryo ng pagliligtas ninyo, Panginoon, para sa lahat ng tao. Aming kayong pinupuri, O Diyos. Patuloy na pagpapala rin sa mga manggagawa sa iba't ibang antas ng pagkakatawa, iba't ibang paraan ng paglilingkod, O Diyos. Ngunit lahat kami ay kinakasangkapan mo sa matagumpay na kaparaanan. Nakapagbibigay lugod at kapurihan sa iyong pangalan habang kami nabubuhay. Uli, Panginoon, pinagtitiwala namin sa inyo ang mga darating na araw sa buhay ng iglesia, mga inihanda mong gawain, bubuksan mong gawain na ministeryo, papangunahan ng iyong mga manggagawa, hindi lamang sa mga local churches, kundi sa mga mission churches, sa mga institutions, sa iba't ibang mga ministries na umaabot ng buhay, at ang buhay na ito ay makakilala sa iyo na ikaw ang nagbibigay ng isang buhay na ganap at kasyasya. Ang buhay na masagana at may kahulugan, may layunin dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Pagpalain niyo ang lahat ng mga handog na ito, O Diyos, at kayo manatiling tagapanguna, patnubay at pastol naming dakila sa lahat. Ito ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Sa pinakadakilang pastol ng ating buhay, sa Diyos na ang pag-ibig ay hindi nagbabago, sa Panginoong Hesus na ang pagliligtas at pagpapala ay laging sagana. Ang patnubay, gabay ng banal na Espiritu ay maranasan nating maghahatid sa atin sa buhay na masagana at ganap at kasyasya. Hindi lamang ngayon, kundi sa buhay pang darating. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Mabuhay si Kristo, mapalinaw ang
God's morning! Na-miss nyo ba yon? Good morning! Today, kasama natin si Reverend David Valera mula sa Shuttle. Director siya ng Connectional Ministries of the Pacific Northwest Annual Conference. Nasaan si Sir? Ayun siya. Nandun sa ating... sige. And then, kasama din natin si Elroy Caluya mula naman sa Baguio First United Methodist Church. Tayo ka. Welcome! Welcome sa aming iglesia. Happy birthday sa April 30 kay Rex Daniel Villanueva. Andito ba siya? Wala. Happy anniversary kay Jude at kay Melanie Pereira. And then sa May 2 yon, yung anniversary ni na Jude. Sa April 29 naman, Aldersgate sa Wednesday. Dito, kita-kita tayo dito sa Big Church. And then what else? Ang ating flower offering po ay galing kay kapatid na Jackie Rose Vargas. And then sa ating mga regular schedules, Mondays, Esther Care Group sa Salo Restaurant at 6 p.m. Tuesdays, ang UMM at ang UMW Care Group dito sa ating parsonage at 5:30 p.m. Wednesdays, yun nga yung Aldersgate, and also yung Prayer in the Garden natin, yung ating online midweek service. And then, pag Wednesdays din, yung 21 Days Care Group every first and third Wednesdays of the month. Thursdays naman, Bible studies at Del Rosario Compound at 4 p.m. Fridays, Bible studies sa Leongson Residence at 5:30 p.m. Saturdays, extension classes natin sa Hapay na Mangga at Ate Norris Place at 3 p.m. And then Praise God Choir na rehearsals at 5:30 p.m. dito sa Big Chapel. And then Praise and Worship rehearsals after the choir practice. And then Sundays, meron po tayong Sunday School, Adult Sunday School. So, iniimbitahan ko po kayo sa buwan ng Mayo. Ako na naman po ang naka-assign na magturo sa Sunday School. And then of course, yung ating Divine Worship at 9 a.m. and Junior Worship ng ating mga bata at 10 a.m. And then may extension classes din tayo sa The Creek at 2 p.m. Ang Root Care Group din po every first and third Saturdays at 3 p.m. sa Cabasal Residence sa Shalito Homes. And ang Shekinah Care Group naman ay every second and fourth Saturdays at 3 p.m. And ang Care Bears, ang UMYF po ang mag-a-announce ng tungkol sa kanilang mga schedules. And then of course, ang daming announcement, Di bale, okay lang to, basta para kay Lord. Marami tayong gawain na dapat ninyong malaman. And then, meron po tayong box doon sa labas. Lumabas na naman yung ating clear box. Para po ito sa kababaihan, offering of the least coin. Itong offering of the least coin, this year yata ang project is, ang ating beneficiary ay yung mga kababaihan at mga bata na biktima ng abuse. So kung meron kayong spare coins, or kung gusto naman ninyo yung bills na ang ilagay ninyo kahit hindi kayo kababaihan, pwede po kayong sumuporta sa gawain ito. And then, meron pong nakaiwan ng, sana naiwan din yung kotse, meron pong nakaiwan ng remote ng kotse. Ipinaparaffle po ba ito? Di ba? Toyota po siya. So, kanino po kaya ito? Ayun, si Kuya. Si Kuya, namimigay ka ng kotse? Okay, so yun lamang po. Ate Irene, may announcement ka ba? Patuloy po naming pinanawagan ang aming school supplies drive ngayong May na po ang aming due. Sana po ay kumakaptok po kami sa inyong mga puso para po sa mga Sunday schoolers natin, pati sa Hapay, na Mangga, ng mga bata, pati sa Creek. Ito po ay until May, gagawa po kami ng mga kits para sa kanila. Para ngayong pasukan, meron po silang magamit. Welcome po any amount, pati ang
Aming 250 na kit na po yon. Pwede po kayong magbigay ng bukal sa inyong kalooban upang marami po tayong maabot ng mga bata na lalo na ngayong darating na pasukan. In behalf of Health and Welfare Ministry, ang Balik Eskwela po ay patuloy pong kumakatok sa inyo. Maraming salamat po. Sige. Habang umakyat si April, gusto kong makilala natin ang ministry na ipinaglilingkod sa atin ng kanilang grupo na nakasama nila April. Siguro ipakilala niya na yung group ninyo kasama yung mga bisita natin. Yes, ako po si April. Nakikita niyo po akong pakalat-kalat dyan pagka kumukuha ng mga picture niyo. Gusto ko lang pong i-recognize yung aming mga kasamahan sa ministry. Kapartner po natin sila. Isang grupo po kami ni na Kuya Jerome, ako, si Pastor Dave, and si Elroy. Now, alam niyo naman, parang mga bigatin ang pinadala ng Panginoon para makatulong sa ministry ng Taytay UMC. So, siya po ay Director of Connectional Ministries ng Pacific Northwest Conference sa United States. Taga Seattle po siya. Alam nyo naman po ang mga DCMs, ang connection po niyan, mga obispo at saka institutional. Dito po, malakas tayo sa Panginoon. Personal, local church, DCM ng Pacific Northwest to Taytay UMC. So gusto ko lang pong pabatiin si Pastor Dave. Ang kasama po namin si Elroy Kaluya. Kung kilala niyo po si Ate Nancy ng KKFI, Opo. pamangkin po siya. Si Elroy ay taga Baguio, First UMC, at nag-train po siya sa Hillsong Church in Australia. So bigatin po ang mga pinadala sa atin ng Panginoon ngayon na makakapartner natin sa communications ministry dito sa Taytay. And with that, I would like to call Pastor Dave para po maghatid sa atin ng greeting mula sa Pacific Northwest. Pastor. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. I bring you greetings from the Pacific Northwest Conference. This is known as the Greater Northwest Episcopal Area po. We have 4 states na kinocover ng Greater Northwest. We have Alaska, Oregon, Idaho, and Washington. Yun po yung 4 na states ng ating aming area, Episcopal area. At isa po ako sa mga kabinete ng bishop na ang trabaho po natin ay connectional. So we try to find what are the connections both local, district, conference, and also international. At isa po sa trips natin ay working with Mary Johnston. At isa po ang isa sa mga pilot projects namin ay working with Taytay United Methodist Church through April and to Jerome. So it's a blessing po to see you, to be here. Paalis na ako at sa Tuesday. So, thank you for welcoming us and blessings to you po. Pastor, salamat po.